Ito'y panawagan po sa mga kapwa ko po Kristiyano na dapat magtulungan po tayo sa ating mga pananampalataya. Dapat maunawaan natin at maintindihan po natin na iba't iba po tayo ng level of faith. Ang ating pananampalataya po mga kapatid, habang tayo po ay tumatagal, lalo po tayo dapat lumalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia, yung mga disipulo po nung kasakasama po nilang Panginoong Hesus, ang hiling nila sa Panginoon, dagdagan nyo po ang aming pananampalataya. So ibig sabihin po, ang pananampalataya ay nagdadagdag, lumalalim, tumatatag. Kaya nga sa Book of James, sinabi niya po dito na yung mga problema, yung mga pagsubok, yung mga kahirapan, ang dulot po nun, pag tayo po ay nanatili sa Diyos, mas lalalim tayo, mas tatatag tayo sa ating pananampalataya. Kapag hindi po natin naunawaan kapatid na magkakaiba po tayo ng level of faith, mag-uusigan tayo. Pag hindi natin naunawaan na merong bata at meron ng matagal sa pananampalataya, hindi natin maiiwasan na ikumpara ang ating pananampalataya sa kanila. Kaya nga dapat magtulungan tayo. Huwag tayong maging harsh doon sa mga bata pa sa pananampalataya. Yung mga ginagawa mo na matagal na sa pananampalataya ay huwag mong ipilit kaagad doon sa mga bago pa lang sa pananampalataya, doon sa mga patumpik-tumpik pa lang sa kanilang buhay Kristiyano. Kapatid, pagtiyagaan nyo po sila. Kasi ikaw din, may nagtiyaga din para sa'yo. Pinagtiyagaan ka ng Panginoong Hesus hanggang sa ikaw ay maging matatag, at hanggang ngayon ay pinagtiyagaan ka ng Panginoong Hesus. Kasi aminin mo man o hindi kapatid, kahit gaano kakatagal na sa pananampalataya, nagkakamali ka pa rin. Kaya huwag po tayong umastang parang perpekto sa loob ng church na hindi na nagkakamali. At pag nakitaan po natin ng pagkakamali, yung mga bata pa sa pananampalataya ay para bang napapaso tayo sa kanila. Yung bang pag may nagawa silang mali ay parang hate na po natin sila. Mas lalo po natin silang yakapin upang sa ganun ay maramdaman nila na hindi sila nagkamali sa kanilang pananampalataya, hindi sila nagkamali sa kanilang sinundan na katuruan. Mga kapwa ko po Kristiyano, kaya nga po in-encourage po ni Lord na love our neighbors, kasi walang ibang pinakamagandang palatandaan ng nananampalataya sa Diyos kundi yung pagmamahal po natin sa bawat isa. Pagtulungan po tayo mga kapatid, pahalagan po natin ang bawat isa. Yung nalalaman mo, ituro mo sa kanila. Kapag merong mali, i-rebuke mo sila, pero lapatan mo ng pagmamahal kapatid, kasi pag walang halong pagmamahal yan, kasi siguro ko lalong lalo na kapag bata pa sa pananampalataya, mawawalan siya ng gana sa paglilingkod sa Diyos. Kaya wag tayong maging dahilan para yung mga nagsisimula pa lamang sa paglilingkod sa Diyos ay mawala sa landas. Kapatid, sa bawat kaluluwa na naliligaw dahil sa kagagawan mo, pagdating ng araw, i-account yan ni Lord. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat sinasambit po natin, sa bawat action po natin, sa bawat decision po natin, pagdating po sa ministry ni Lord. God bless you kapatid, purihin po ang Diyos na buhay.